Hello po, tanong lang po namin kayo bilang estudyante at bilang isang Pilipino. Ask po sana namin ng reaksyon nyo this coming Monday kasi mag-i-start na po ang hearing ng impeachment laban kay VP Sara. Sa tingin nyo po ba dapat niya itong harapin at sagutin? For me po, as per my opinion, kailangan niya po munang sagutin lahat ng allegations sa kanya na bago po siya tumakbo sa pagka-presidente ulit. Because kung hindi niya po lilinisin yung pangalan niya sa mga tao, for sure, marami pong mahihirapan na mag-isip or plus mag-isip po kung iboboto po ulit siya sa darating na halalan ng mga presidente. And also, kung malilinis niya po yung pangalan niya sa mga tao with proofs po na talagang nagpapatunay na wala po siyang yung mga evidence po na nagpapatunay na wala po talaga siyang nagawang mali or mga masasama, baka dun po sakaling ma-gaslight pa po nila yung mga tao na iboto siya. Pero for me po, as a person po na pwede nang mag-vote this coming election, parang for me lang po, hindi po siya deserving as a president. Because sa mga issue na rin po na napakita nila sa mga tao this year and nung mga nakaraang mga taon. Sa akin naman po, yes din po kasi kung gusto niya rin po kasi tumakbo bilang sa president, so dapat po linisin niya po na yung background niya sa mga tao, and dapat niya po talagang harapin kung ano po yung mga batas na mga yung mga allegation po na nakapatong sa kanya. So kung hindi niya po harapin yun or ibabaliwala niya lang po tapos tatakbo po siya as a president, may rin po as a student may isa na rin po sa magiging nagaboto ngayon sa darating na election. Hindi rin po ako agree na maging presidente po siya kung hindi niya po lilinisin yung pangalan niya basta vice president or president po nung. May iba po na nagsasuggest na dapat focus na lang tayo sa flood control. Kumbaga kalimutan na lang ang tungkol sa impeachment kay VP Sara. Do you agree with this kind of suggestion po? Mahirap po na mag-focus lang tayo sa mga flood control issues and then matatabunan po yung issue na impeachment kay Sara Duterte. No rin po kasi kung doon lang naman po sila magpo-focus tas tatakbo po sila as a president, so ganun pa rin po mangyayari. Diba, iano pa rin po siya ng mga tao na ginagamit nilang panakip-butas ang flood control and yung ibang issue sa Pilipinas para lang makatakbo siya as a president. So marami pa rin pong gagamit na marami pa rin pong ibang na haters niya na gagawa pa rin po ng paraan para ilabas yung baho na meron si Sara Duterte. Ayan, malapit na po ang 2028 presidential election. Para po sa inyo, ano ang quality ng dapat maging pinuno natin sa 2028? For me po, ang masasuggest ko lang po sa mga kaedad po namin na makakaboto na this year, I hope na piliin niyo po yung magiging president na maayos po yung quality nila and mag-fact check po muna tayo ng mga backgrounds nila bago po tayo pumili ng ibo-vote po natin. Nang sa ganun po, hindi po tayo yung mahihirapan sa dulo. Tayo ko rin po sa mga mga katulad ka rin po na boboto na rin po. Pumili po tayo ng wag po puro salita, yung may gawa na maundas.